Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at kanegosyo partner, Ate JB. Ayan, so magandang umaga, no? Maganda talagang umaga ni Ate JB dahil the other day birthday ko po, no? And kahapon birthday ng aking anak. So thank you so much nga pala ha sa pag-great. Ayan, so huwag natin patasin yung ating intro kaibigan, no? Kasi alam ko may magbabash na naman. May nabasa ako kaibigan, no? Sa aking few videos. May mga tao taga nagsasabing, ang taas ng intro. My goodness. Sige kaibigan, umpisahan na natin, no? Ayan. So, ang pag-usapan natin ay tungkol sa pagsisimula ng negosyo. So, maraming mga negosyo kaibigan, no? And then, may isa tayong kababayan, kapatid sa YT World. Shout out kay Sis Austin Chom Close. So, pardon me sis kung iba yung pagbigkas ko na yung pangalan. Medyo mahirap kasi, no? Shout out kay Sis Austin Chom Close. Kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid. Ate JB, in your opinion, worth it pa ba ang sari-sari store business this 2026? Despite sa high inflation, plan to have a sari store business. Ayan, so basahin natin ulit kaibigan, no? Ate JB, in your opinion, worth it pa ba mag-sari-sari store business in 2026 despite sa high inflation? Plan to have a sari-sari business. Ayan kaibigan. So, tinatanong ng ating kapatid kung okay pa ba? No, worth it pa ba? Sulit pa ba yung pagtatayo ng sari-sari store business? Ngayon na grabe kataas, no? High inflation. So, para maintindihan po natin na mabuti, pag-usapan muna natin, talakayin muna natin kung ano ba yung inflation. Kaibigan, yung inflation, ito po yung pagtaas ng presyo ng mga produkto or serbisyo. Ayan, so to make it simpler, nung nagsimula ako ng aking tindahan, naalala ko lang ha, yung bintahan ko po ng Milo sachet, mga 3 pesos or 3 pesos and 50 centavos. No, kung hindi ako nagkakamali, but that was way back 2003. So 13 years na po kaibigan, no? 13 years, sorry. Ano ba yung 2026? 23 years, my goodness. Kala ko 13 years. Sorry. So, roughly like 23 years back, ang Milo po na Ate GB mga, kung hindi ako nagkakamali, naglalaro sa presyuhan ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos. Pero ngayon, 2026, dahil sa high inflation, ang bintahan natin ng Milo ay 10 pesos na, yung iba 11 pesos. Ito po yung tinatawag natin na inflation, pagtaas ng presyo ng mga produkto. At kung noon, pwede ka lang magpa-check up sa doktor, meron kang 100 pesos, 150 pesos, magpa-check up ka na. Ngayon, kaibigan, 300, 350 pesos, yung iba 1,500. Yung doktor ko kaibigan, no, psychiatrist, 1,500 every check up every month. Dahil nga ito sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng serbisyo. So, pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo. So, pag may inflation, bababa ang halaga ng ating pera. Kung natatandaan nyo kaibigan noon, ilang years nang nakakaraan, ilang taon na rin nakakaraan, pag pumupunta po kayo sa supermarket, mag-grocery ka, yung 1,000 pesos mo, puno! Halos puno ang basket. Pero ngayon kaibigan, dalhin mo yung 1,000 mo, mag-grocery ka, hindi nga siguro aabot sa kalahati ng basket, no? Kasi nga, dahil sa inflation, bumababa ang pera, ang halaga ng ating pera. So, ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Austin Chom Close, Austin Chom Close, ang hirap bigkasin, no? Worth it pa ba? Sulit pa ba magsari-sari business ngayong 2026? Plan kasi niya magtayo ng gating negosyo, kaibigan, no? Sari-sari store business, their friend. So, worth it pa ba? Ayan, so teka lang kaibigan na, dumaan yung aking suki. Mia, sukliin mo sa imo soft drinks. Bumili yung aking suki kanina kaibigan, may sukli siya sa soft drinks niya. So, back to our main topic. Sulit pa ba magsari-sari store kaibigan? Akan, direct to the point, no? Mataas na yung intro. Kaibigan, sulit na sulit. Dahil kahit anuman nangyayari sa ating mundo, kahit anuman mangyayari sa bansa natin or sa buong mundo kaibigan, yun yung tindahan ay, kahit siya ay, maepektuhan, may epekto talaga sa tindahan, pero hindi mawawala. Kung natatandaan nyo kaibigan, no? Sa naalala ko lang way back nung mga ilang years, 5 years, 6 years, nung meron tayong pandemic kaibigan, yung COVID-19,
marami sa mga kumpanya ang nagsara na walang trabaho yung ating mga kababayan. Yung iba ha, kahit sa place namin, ramdam ko kaibigan, yung mga kapitbahay ko na wala nagtrabaho, nagtayo ng tindahan, nagtayo ng sari-sari store. Bakit? Alam nila na kahit may pandemic, maganda pa rin ang takbo ng ating tindahan. O, di ba? At ngayon, kaibigan, yung nakaraang mga buwan, di ba? May gulo. May gulo, may gira sa ibang mga bansa. No, yung may mga negosyo na nagsara, may mga gasoline station na nagsara, may mga restaurant na nagsara kasi nagtaasan na yung mga presyo ng bilihin. Kaya dito sa amin sa Cebu, sa SMC side, no, may kaibigan ako nagtatrabaho siya doon sa isa sa mga restaurant, nawalan siya ng trabaho kasi nagsara yung kanilang restaurant, no, dahil nga sa gulo, mahal ang gasolina, so nagmahal halos lahat. No, lalo na yung bigas, kaibigan. Kaya nawalan siya ng trabaho, nagsarang kanyang pinagtatrabaho na restaurant, pero yung ating tindahan nakatayo pa rin. Bakit? Kasi yung ibinibinta natin, yung tinitinda natin, needs, pangangailangan araw-araw natin ng mga kapitbahay natin, ng mga kababayan natin. O, magtaas man ang presyo, bibili at bibili pa rin mga customers natin. Bakit? Kasi nga pangangailangan. Hindi tayo mabubuhay pag hindi tayo kakain ng kanin. So, bibili sila ng bigas. No! Kaibigan, napakaganda ng sari-sari store business. Again, alam ko may mga negosyo rin na maganda rin ng katulad ng sari-sari store business. Pero, pag-usapan natin, hindi mataas masyado yung puhunan. No? Kung pwede ka magsimula ng 1,000, 5,000, 10,000, walang iba. Sari-sari store business, kaibigan, proven and tested. Sa 23 years ko po na pagtitinda, malapit na 24, marami nang pinagdaanan, kaibigan. Hindi lang ako, yung mga kapitbahay ko na tindahan, no? At nandito pa rin kami nakatayo. Bakit? Kasi, again, uulit-ulitin ko, yung tinitinda natin, no, binibinta natin, kailangan ng mga kapitbahay natin araw-araw naliligo sila, nagsashampoo, canned goods, kumakain araw-araw, morning, afternoon, sa dinner, sa hapunan, kailangan ng ulam, bibili ng sardinas, beeflog, itlog, lahat ng ito pangangailangan, kaibigan, araw-araw, daily needs, no? Kaya hindi ito mawawala kahit mataas masyado yung inflation. Of course, magtataas rin tayo ng presyo ng ating tindahan kasi nga mataas na masyado yung inflation. Sasabihin ng ating mga customers, oy Ate GB, ang mahal naman ng paninda mo. Last month lang, ito yung presyo. Ngayon nagmahal na. Kaibigan, kahit sasabihin pa nila yan, bibili pa rin sila. Kasi kahit pupunta sila sa ibang tindahan, same pa rin, mahal ang presyo. Bakit? Si Ate GB lang ba ang napiktuhan ng inflation? Lahat naman tayo. May tindahan or wala, may piktuhan ng inflation. So kung magtataas man ako ng aking presyo, yung mga kakumpetensya ko, of course, obviously, magtataas rin po sila. No, kaya, hindi mo isipin na pag magtaas ako ng presyo dahil sa inflation, yung mga suki ko, customers ko, kapitbahay ko, doon na sila bibili sa ibang tindahan kasi mahal yung aking presyo. Hindi, kaibigan, kasi hindi lang naman ikaw magtataas ang presyo. Hindi lang ikaw ang maapektuhan ng inflation, lahat tayo. Kung magtaas ka man ng presyo, of course, yung kakompetensya mo ay magtataas rin ang presyo. Kaya, kahit gaano man kataas ang inflation, very high na talaga, tatayo, still standing yung ating negosyong tindahan. No? Kasi kahit mahal pa, hindi katulad ng iba, hindi, restaurant yung negosyo mo. Dahil sa inflation, so magmamahal yung mga presyo ng mga pagkain mo, yung mga unlimited buffet, magtataas. May option yung ating mga kababayan, hindi sila kakain ng restaurant, sa bahay na lang. No? Kasi nga, mahal. O di ba may option sila, dear friends? No, yung mga karintas, maganda yung karintas, kaibigan, lalo maraming mga turista dito sa Pilipinas. Pero ano nangyari noong may pandemic, di ba? Maraming mga karintals yung nagsarang kanilang negosyo. Kasi may option naman kababayan natin. Bakit pa sila pupunta sa iba eh? Mahal mag-travel, no? Sa kanila sila mag-travel pag hindi na mahal. No, may option. Or dito na lang sila magta-travel malapit sa kanila. Hindi na sila magre-rent ng car. May option. Pero sa tindahan natin, walang option. Hindi natin pwede sabihin sa sarili o sa anak natin, anak, wag na muna tayo kakain ngayon kasi may inflation, mahal yung bigas. Hindi yun pwede, kaibigan. Kaya maganda talaga ang sari-sari store business para sa akin, ha?
No? Marami mga negosyo ang magaganda rin, pero pag we're talking about ito, araw-araw kikita ka at hindi talaga masyadong malaki yung puhunan, you don't have to spend lots of money. 1,000 pwede ka na magsimula. Sari-sari store business, kaibigan, walang iba. Ito talaga pinakagusto ko. Kasi kahit yung mga water refilling station, parang masabi ko na rin na maganda rin yun. Kasi parang wala na tayong option, wala na mga puso dito. Ayan, kung meron man, hindi na tayo iinom kasi daw marumi, kaya yung water refilling station, maganda rin yun. But we're talking about today's sari-sari store business kasi ito yung katanungan ng ating kapatid na si Sis Austin Chom Close. So worth it po, sis. Worth it pa rin magtayo ng sari-sari store business. Kahit ngayon, na very high na yung inflation, kahit ngayon, nang mahal na ng mga bilihin, sulit pa rin ang pagkakaroon ng sari-sari store business. Kumikita ka habang nasa bahay, kasama mo yung family mo. No? Kumikita ka, you don't have to travel very far, no, para lang maka-earn ng money kasama yung family mo, kumikita ka pa. Okay? Again, thank you so much kaibigan, tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Lagi lang natin tandaan kaibigan, yung parati kong sinasabi, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Tiyak kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang, no? Again, huwag mong kalimutan kaibigan, ha? Always God. Always have God in our life, no? Kasi pag wala si God, ay hindi lalago yung ating negosyo. Kasi siya yung tumutulong sa atin. Again, asisaw tayong lahat. Claim it, okay? Kaibigan, kung hindi, bago ko makalimutan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, please subscribe to Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso, sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakashare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ayan, so gusto ko po nga palang magpasalamat sa lahat na nagbigay ng blessing sa aking birthday. Thank you so much, Sir DT Hope, Sir Troy, Trivlux Unlimited, at marami pa. Ipopost ko sa community, ha. Thank you so much sa mga nag-share ng kanilang blessing, Sir Andre Lumin, sa mga nag-share ng kanilang blessing sa aking birthday. Maraming salamat po. God bless you and your family. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.